Alam niyo ba kung ano ang ibon na ito? Pero bagong lahat, ako nga pala si Mikael Shane RC Cosana at nandito ulit tayo sa bagong episode ng Alam Mo Ba? Ngayon, tatalakayin ko ang isang maliit ngunit napakahalagang ibon sa ating kapaligiran. Ito ay ang Lonchora atricapilla o mas kilala bilang chestnut munya. Sa ilang bahagi ng Pilipinas, particularly sa Visayas-speaking places, maya ang tawag sa ibon na ito. Ngunit, sa ibang bahagi naman ng Pilipinas, mayang pula ang tawag sa chestnut munya. Kaya samahan niyo ako sa video na ito para mas kilalanin ang chestnut munya. Ano? Tara! Ang Lonchora atricapilla ay hindi endemic sa Pilipinas. Ito ay matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng mundo, partikular sa Timog at Timog Silangang Asya tulad ng India, Sri Lanka, Thailand, Malaysia, Indonesia at Pilipinas. Bukod dito, naipakilala na rin ito sa ibang bansa tulad ng ilang bahagi ng Gitnang Silangan at mga isla sa Pasipiko. Ibig sabihin, isa itong uri ng ibon na kayang umangkop sa iba't ibang kapaligiran sa mundo. Ngunit, saan nga ba ito karaniwang naninirahan? Ang Maya ay karaniwang naninirahan sa mga bukirin, damuhan at lugar na may saganang halaman. Madalas din itong makita malapit sa mga komunidad ng tao, lalo na sa mga taniman ng palay. Ang Maya ay isang maliit na ibon na may habang humigit kumulang 11 hanggang 12 sentimetro. Mayroon itong makintab na maitim na ulo, mukha at dibdib. Ang katawan nito ay kulay chestnut o mapulang kayumagi. Mayroon din itong maikli ngunit makapal na tuka na ginagamit sa pangdurog ng mga buto at butil. Ang mga paa nito ay manipis ngunit matibay para sa pagdapo sa mga sanga at damo. Bagamat maliit lamang ito, makikita natin na ang bawat bahagi ng katawan nito ay mahalaga sa kanyang pamumuhay. Madaling makilala ang species na ito dahil sa kakaibang kombinasyon ng maitim na ulo at chestnut na katawan. Karaniwan din silang nakikitang magkakasama sa grupo o kawan at kapag sila ay lumilipad, sabay-sabay silang gumagalaw. Mayroon din silang mahihinang huni na ginagamit sa pagkikipagkomunikasyon sa isa't isa. Aktibo ito sa umaga at nagpapahinga naman sa gabi. Ang Maya ay pangunahing kumakain ng buto ng damo, palay at iba pang maliliit na butil. Gumagawa sila ng pugad gamit ang damo, tuyong dahon at hibla ng halaman. Kapag panahon ng pagpaparami, ang paris ng ibon ay nagtutulungan sa pag-aalaga ng itlog at mga inakay. Makikita rito ang kahalagahan ng pagtutulungan maging sa mundo ng mga hayop. Ang Maya ay matatagpuan sa maraming bahagi ng Pilipinas, tulad ng Luzon, Visayas, Mindanao at Palawan. Karaniwan silang makikita sa mga palayan, damuhan, bukirin at hardin. Mas gusto nila ang mga lugar na maraming damo at butil dahil dito sila nakakahanap ng pagkain. Sa kasalukuyan, ang Maya ay kabilang sa least concern, ibig sabihin ay hindi pa ito nanganganib mawala sa ngayon. Ngunit, hindi ito dahilan upang pabayaan natin sila. May mga banta pa rin sa kanilang populasyon tulad ng pagkasira ng tirahan, paggamit ng pestisidyo, polusyon, illegal na paghuli ng ibon at urbanisasyon. Kung hindi natin ito bibigyang pansin, maaaring bumaba ang kanilang bilang sa hinaharap. Ang Lonchora atricapilla ay hindi lamang isang pangkaraniwang ibon. Ito ay patunay na kahit ang pinakamaliit na nilalang ay may malaking ambag sa ating mundo. Kaya nais kong itanong sa inyo, kung ang isang ibon ay matatagpuan sa iba't ibang panig ng mundo ay may mahalagang papel sa kalikasan, hindi ba't nararapat lamang natin itong pangalagaan? Sa kabuuan, ang Maya ay hindi lamang ordinaryong ibon na nakikita natin araw-araw. Ito ay mahalagang bahagi ng ating ekosistema. Kung nais nating manatiling buhay at masigla ang kalikasan, kailangan nating pahalagahan kahit ang maliit na nilalang tulad ng Maya. Ako nga ulit si Mikael Shane RC Cosana. Maraming salamat po.